Hi, my beautiful people! It's me again, Eliza, and nagbabalik na naman pong mali ang behind the scenes. So, for today's video, ano lang, simpleng sit down, chikahan lang. Mabilisan lang to, promise. Mabilis na to. It's the behind the scenes chika or story time ng aking second film baby, which is yung versions. And meron ako ditong notebook na naman, andito na naman yung listahan ko nung mga questions na tinanong sa akin nung sa Always Apart ko pang film. And ginawa ko na siyang super concise today para mabilis tayo. So, first things first, kilala niyo na naman ako. And ang role ko dito sa film na to is the assistant director and the writer. So, paano ako naging assistant director and writer dito sa film na to? So, during the making of this film, mga fourth year students na kami. It means graduating students na. And yung whole time ng film festival is kasabayan ng aming internship and other ACAD stuff, mga graduating stuff, and ayun, unang-una pa lang hectic na naman ang schedule. Actually, ako personally parang wala na akong ganang sumali kasi nga wala na kaming course na need pa naming mag-submit talaga ng entry. Like, literally, kailangan namin kasi project yon, gigradean, ganyan. And then second naman is the budget. Ayan, wala nang hindi na required yung mga blockmates namin na mag-ambag-ambagan kasi nga required tong gawin. So ang nangyari is yung aking cinematographer, which is si Justin Uy, siya yung nag-push sa akin na sumali ulit dito sa Cinemascom 2024. So, ayun, hindi ko din pwedeng i-take yung role as a director kasi I'm a part of the student organization ng communication students. So, isa ako sa mga officers and hindi ako pwedeng maging biased, kaya hindi ako pwedeng mag-take up ng mga major roles sa production. Kaya ayun, I'm very glad naman. He's very interested in taking the director role kasi nga bagong bagay na naman na pwede niyang kapulutan ng aral. Kaya ayun, ang nangyari is siya na yung magde-direct and then ang role ko na lang talaga is magsulat. But then again, kailangan niya ng assistant. So, tinake up ko na yung role ng assistant director. Pero hindi na ako ganun ka one step ahead na sa akin mapupunta yung mga mabibigat na decision making, ganyan-ganyan. Totally support lang talaga ako pero may mga times na kailangan ko mag-step up kasi nga 'di ba, may mga problems kami sa schedule. Medyo mahirap siyang i-tic-tac-toe. So pasok naman tayo ngayon sa pre-production. Actually, wala pa talaga akong naiisip na storyline. Wala akong ka-idea, wala akong baon, ganyan, wala akong maipipitch. Ang nangyari is ginawa ko siya talaga from scratch. From the idea na napagkasunduan namin ni director. After naming magdesisyon na sasali kami ulit dito sa competition na to, nagdiskusyon kaming dalawa. Tinanong ko siya kung anong storyline yung gusto niya kasi siya yung magdedirect eh. So, gusto ko na galing sa kanya yung idea. Bigyan niya lang ako ng idea and then isusulat ko, ganyan-ganyan. Yung unang requirement na binigay niya sa akin is gusto niya male yung lead and then hindi na parang mga rom-coms, ganyan, yung storyline. Gusto niya medyo heavy and then, medyo simpler na lang this time. Pero, mabigat yung storyline. Tapos dumaan din yung idea na why not i-try namin yung horror, ganyan. Why not i-try namin yung horror na genre. But then again, yung main point ko doon is madali lang gumawa ng story about horror pero mahirap siyang i-portray talaga. Mahirap siyang bigyan ng justice if hindi ganon ka-solid yung foundation, hindi ganon ka-solid yung mga equipments, yung mga bagay-bagay na kailangan talaga para, maramdaman talaga ng mga viewers yung sinasabi naming horror. Kasi hindi namin pwedeng sabihin na etong story na to is about sa multo-multo ganyan kung yung multo namin is makikita lang sa camera na
naka-white dress, ganyan, tapos mananakot lang, ganyan-ganyan, tapos onting mga camera tilts, camera angles, ganyan, ganyan lang. Kasi madaling mauwi yung horror na genre sa comedy. Kasi kung hindi siya nakakatakot, parang ang cringe niya panoorin. So, parang dun pa lang, sabi ko, mukhang mahihirapan tayo i-justify na horror tong genre na gagawin natin. So, ang ending is, napunta ko sa genre na ang thriller. Sabi ko sa kanya, okay, sige, ako na yung bahala. Kasi, okay na yung bahala, ako na yung bahala kasi binigyan niya na ako ng mga, binigyan niya na ako ng mga requirements. So, ngayon naman, it's my time to shine. So, meron akong requirement number 1, dapat male yung lead. Requirement number 2, hindi dapat yung mga romance-romance, rom-com, ganyan, wala nang love team. Tapos, yung third requirement is parang dapat heavy, ganyan. Tapos, one of a kind, unique. Hindi naman, pero medyo heavy yung, yung storyline. So, meron ako pinanghahawakan na 3 requirements. So, ang tagal bago ko mabuo yung story talaga itself. Ang nangyari is, nakabuo muna kami ng team, ganyan. Siyempre, hindi ko na trabaho yun. Naghanap na si director namin ng kanyang crew, ganyan. Ang kailangan ko lang talagang gawin is gawin yung story. Nag-set kami ng deadline. Parang meron kaming calendar na ginawa. Meron kaming Google Drive, kaming dalawa ni Direct na doon namin ini-insert lahat ng maiisip pa niyang ideas para yun yung basis ko, yun yung susundan ko sa paggawa ko nung plot, nung storyline, nung magiging film. Tapos, underneath nung ideas na yun, nung brainstorming section namin na yun, nandun yung mga schedulings, ganyan. Tapos, doon ko din ini-input kung ano na yung mga naiisip ko. So, yung naisip ko sa umpisa is parang group of friends sila na mag-road trip, ganyan, kasi nga graduating students na rin sila. So, pumasok sa isip ko yung time as the ultimate truth teller. So, ayun, nag-cling siya sa utak ko and yun yung basically naging concept nung whole film. So, everything follows. Hindi ko na alam kung paano sila nag-follow, pero everything followed kasi yung una ko lang na idea is about sa parang group of friends na magro-road trip para i-celebrate yung kanilang parang ng coming of age kasi nga parang graduating students din sila, parang binibase ko na lang din sa situation namin na graduating students, ganyan. Nagkakaroon na kami ng idea about sa adulthood na talaga and kailangan na namin i-end tong journey na to tapos magpo-proceed na kami sa next. So, pero sabi ko, paano ko mapapasok yung thriller? Paano ko ipapasok yung thriller na genre kung parang coming of age lang talaga yung simula ng naiisip ko. Parang ang ano naman, parang papunta na tong slice of life. Parang ang gaan niya pa lang. So, kailangan ko siyang lagyan pa ng bigat, ng unting bigat. So, ayun, sinimulan kong bigyang buhay yung mga characters. Unang-una si Gino, si Steph, si Rex, and si Diane. So, nung si Gino pa lang yung naiisip ko, parang automatic na lang din na pumasok sa akin na kailangan niya ng girl na friend. Friend lang ah. Tapos doon pumasok yung idea ko na hindi pwedeng dalawa lang sila kasi magmumukhang love story ulit. So, binigyan ko sila ng pangatlong kaibigan. Sabi ko, this time, lalaki naman para merong same figure as Gino. So, nagkaroon tayo ngayon ng Rex. So, si Gino, si Steph, and si Rex. And then, sabi ko, magiging ano naman to, love triangle. So, para hindi maging love triangle, si Rex, ginawa ko siyang kapatid ni Steph. 'Di ba? So, hindi na siya love triangle. So, parang, sabi ko, parang may kulang pa, parang may missing, parang may hindi pa nagtatay ng mga ends together. Kaya sabi ko, sige, magdagdag pa tayo ng isang friend para lang to neutralize. Kasi,
Puwedeng maging magkakampi si Steph and si Rex kasi magkapatid sila, maiiwan si Gino. So, kailangan may sumu-support pa rin kay Gino kung magkakampihan man yung dalawa. Kaya kaya ang nangyari is, naging 4 sila. So, meron tayong Gino, meron tayong Steph, Rex, and si Dayan. So, ayun, after kong mabuo yung mga characters nila, saka ko naman pinasok yung main team na naisip ko, which is the Time is the Ultimate Truth Teller. So, dun pumasok yung habang nagro-road trip sila, may madi-discover silang ganito ganyan. Tapos, dun ko naman ipapasok yung coming of age, parang maturity. Dun matetest kung ready na ba talaga silang mag-step out of their comfort zone na dati students lang sila, ganyan, nasa kalinga pa ng mga parents nila. Ayun, basically, yun yung magiging test kung ready na ba talaga sila sa adulthood. So, ayun, yun yung magiging symbolic dito sa film. Ano yung magiging decisions nila after nilang maka-witness ng mga ganong bagay, ganyan-ganyan. So, ayun, tapos na yung plot, pero yung script, ongoing ko pa rin siyang ginagawa. So, ayun, na-present ko na yun kay Direk, nabigyan naman niya ako ng approval. That particular timeline, hindi na kami gaanong pumapasok sa school for ACADS, for mga, mga course. Ang ginagawa na lang namin doon is, kung may mga kailangan talaga kaming gawin sa school grounds, papasok kami. Pero, most of the time, nasa mga kanya-kanya kaming internship. So, ako personally, yung internship ko is sa production din. So, ganyan, parang kung ano yung ginagawa namin ngayon, ganun din yung ginagawa ko sa internship. Pero sa internship ko is like actual talaga siyang ginagawa. Like profession talaga siya. Doon ko natutunan kung paano mag-ocular, paano mag-lock hunt, paano mag-email sa mga government offices para magpaalam to visit some places sa lugar nila, ganyan-ganyan, para i-inform sila na may magaganap na gantong filming, possible ba na i-visit ko tong area na to para, you know, possible ba para i-visit yung area na to para ma-check lang if magiging feasible yung production kung doon gagawin, ganyan. Tapos, ayun, parang halos everyday nasa labas kami, ganyan. So, pag-uwi ng bahay, syempre, obviously, pagod na. Kaya ayun, natagalan din ako sa paggawa ng script kasi after naming mag-lock hand, mag-ocular, mag-meetings, yung mga ganyan sa pre-prod, kailangan na namin mag-proceed sa production mismo. So, ang timeline lang nung filming namin is 5 days. 5 days straight yon. So, simula morning hanggang gabi, minsan inaabot na kami ng madaling araw, hindi pa natatapos, hindi pa nagpa-pack up. Nawawalan na ako ng time para mag-concentrate, mag-focus sa paggawa ng script para dito sa film na ginagawa namin. While naman nangyayari yung mga tapings na yun sa internship ko, may mga nangyayari din naman sa internship ni Direk, ganyan. Yung iba din naming cast and crew, may kanya-kanya din silang mga businesses in life, may mga schedules din sila. Kaya, yun talaga yung main problem. Basta marami mga bagay na nangyayari, pero habang nangyayari yung lahat ng bagay na yun, kahit naman papano, sinisimulan ko na naman yung script writing. Pero, dumating din naman sa point na habang nag-film kami ng entry namin, ongoing pa rin ako magsulat ng script. So, parang gumagawa ko ng script para lang sa day ng shooting na yun. Kinokompleto ko yung script na yun, tapos minsan nagja-jump, ganyan. Ayun, medyo naging mahirap siya. naging stressful siya kasi, ayun, parang ang ilap na sa akin ng mga ideas. Tapos, papunta na talaga akong writer's block. Pero, ayun, pinush through ko pa rin. Itong film na to, wala pa talaga siyang title. Tapos, nabuo lang yung title na 'to, naisip lang 'tong title na 'to kasi parang may nabubuong system dun sa plot na, iba't ibang kasi apat sila magkakaibigan and may iba't ibang silang ganap sa buhay and, sa iba't ibang tao na yun may kanya-kanya silang versions kung paano nila ite-take yung situation and kung paano sila magdedesisyon, kung paano nila ipagpapatuloy yung buhay nila despite knowing something. So, ayun. Para lang kami naglalaro during this whole production. Para kaming alam niyo yung Snake and Ladders? Para kami gano'n, para kaming nagsi-snake and ladders. Sa unang rolyo ng dice, maganda pa yung mga steps namin, maganda pa yung mga hakbang namin, Tapos biglang matatapat kami sa pinakamalaking snake. Kaya ayun, babalik na naman kami ulit dun sa pinanggalingan namin and then may mga times rin naman na matatapat kami sa ladder and magpo-proceed kami ng mabilisan. And sa production, meron kaming tinatawag na project na For the Love. Yun yung kahit sobrang hirap na nung pinagagawa niyo sa buhay,
Pero dahil mahal niyo yung ginagawa niyo, gusto niyo yung ginagawa niyo, nagpapatuloy lang kayong gawin yung mga bagay na yun. Ayun, last but not the least, yung post-production naman. Yun, same pa rin nung editing style namin, yung setup namin, virtual pa rin, ganyan. Yun yung nangyari ng pre-prod, production, and post-prod. Favorite part ko naman sa shooting. So, parang ganun pa rin. Same answer pa rin as last time na ang favorite part ko sa shooting is yung everyday naming pagsasama. Simula day zero hanggang sa ending. Kasi itong second film baby ko na to, ito yung nagpa-realize sa akin kung gaano ko kamahal tong field na to, kung gaano ko na-enjoy na gumawa ng film, kung gaano ko na-enjoy magsulat ng mga script, ng mga stories, ganyan. Ito yung nagpa-realize sa akin na itong field na to, ako talaga yung pumili. Kasi hindi na kami required na maglabas ng entry pero pinush ko pa rin kahit na hindi pa clear ang lahat. And then ayun, nakapag-produce kami ng isa pang film despite nga nung ganito ka-hectic na schedule. Etong schedule na to is ibang-iba siya dun sa Always Apart. Kasi yung Always Apart is medyo bearable pa. Kasi yung schedule ngayon is hindi ko na talaga siya hawak. Kasi meron akong literal na commitment dun sa internship ko na kailangan kong i-fulfill. So, ayun, yung favorite memory ko naman, siguro yung decision namin dalawa ni Direk na mag-cameo dun sa film. Kasi parang nagbibiroan lang kami that time. Kasi 'di ba sabi niya nga sa akin gusto niya daw ng male lead. So sabi ko sa kanya, ikaw na lang yung maging male lead. Kasi gusto mo namang mag-try ng iba't ibang roles dito sa film. Tapos nag-end up kami sa decision na magka-cameo kami. Naging maganda naman yung naging eksena niya, yung mga scenes niya. I really commend him sa acting niya. It's really superb. And sobrang out of the blue ng lahat ng yun. So, ayun, yun yung naging favorite memory ko talaga. Kahit na nahirapan ako i-film yung scene ko kasi grabe talaga yung kaba ko nun kasi hindi ako pang main cam. Hindi ako pang main cam, pang mga behind the cam lang talaga ako. And then, ang masasabi ko sa overall production is I'm very happy and I'm very thankful na kapag-influence kami ng mga tao na mamahalin din yung field na mahal namin. Very unexpected yung sa award na natanggap ko which is yung best screenplay. Kasi yung best in cinematography na award na nakuha namin is talagang alam kong deserve ng aming director. Alam kong deserve niya yon sa skills na pinakita niya. Marami din naman talaga nakakaalam ay nakaka-acknowledge ng skills ni Direk pagdating sa mga cameras, ganyan, sa mga shots. Kaya, yun talaga alam kong may chance, alam naming may chance. Pero yung pagdating sa akin, yung best screenplay, yun yung hindi ko inaasahan. And yung mag-a-announce ng name ng recipient ng award is a friend of mine and hindi talaga naiwasan na ipakita yung excitement. Pero ako personally, wala talaga akong ka-idea. Kasi nagulat din talaga ako na pangalan ko yung tinawag nila tapos hindi ko pa alam kung anong gagawin ko kasi kailangan mag-speech. Hindi ko alam yung sasabihin ko. And, hindi ko alam kung ano mafe-feel ko at that time kasi yun yung first ever acknowledgement ng skill ni writer Eliza. Yun yung unang recognition niya as a writer na nagkaroon talaga siya ng award. Hindi lang na sinasabi ng mga kaibigan na magaling kang magsulat, hindi lang sinasabi ng mga prof na maganda ako sumulat, ganyan. Yun talaga meron siyang title, meron siyang trophy. Kaya ayun, nung pag-akyat ko ng stage hindi ko din alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa speech. Pero ang natatandaan ko na lang na ang natatandaan ko na lang na sinabi ko is kahit na napapagod, kahit nang gusto nang huminto, ang dami ng reasons para mag-stop. Kung gusto mo talaga yung bagay, patuloy mo lang talaga siyang gagawin. Yun yung hindi ko makakalimutang phrase na sinabi ko in front of them. Kasi, again, ang daming reason para mag-stop. Para sabihin hindi ko kayang magsulat. Hindi ko kayang i-push itong script writing. Pero, 'di ba, andun ako in front of them na acknowledge yung effort, na-acknowledge yung effort, yung skill, kasi hindi ako tumigil. Kaya yun siguro yung nasabi ko na kahit na nakakaramdam tayo ng pagod, as long as na gusto natin yung ginagawa natin, meron at meron talagang isusukli sa atin pabalik, 'di ba? Kaya ayun, gusto ko lang sabihin para sa mga tao na, parang feeling nila
very plateau yung buhay nila ngayon na ganun lang, paulit-ulit lang, walang nagbabago. Pero as long as na gusto mo yung ginagawa mo and, nasa tama ka naman, wala kang inaapakang tao, ginagawa mo lahat ng best mo, alam kong magpe-pay off din yan lahat. Mare-recognize din yung mga efforts mo, hindi man gano'n kabilis, pero gusto kong i-instill sa inyo yung belief ko sa time. Kasi nga 'di ba, time is the ultimate truth teller, 'di ba? Kaya ayun, I hope you guys enjoyed watching the film as much as you love watching Always Apart. And hindi ko na-expect yung mga views na matatanggap ng Always Apart. Hindi man siya gano'n kalaki, pero marami na siya for me kasi nung nakuha namin yung People's Choice Award sa Always Apart, dahil nagustuhan lang yun ng mga 500 plus people. And I think nasa 700 views na tayo. So, ayun. I hope na you guys would enjoy Versions as much as we enjoyed making this film. And ayun, I hope na makapag-produce kami ulit ng mga ganitong klaseng films and magiging possible man lahat ng mga yon. Kasama ko kayo sa magiging journey namin. And ayun, that's it for the behind the scenes of my second film, Baby Versions. And this has been AD and writer Eliza, and I hope to see you guys next time. Bye! Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Ruleta ay ikot, titigil sa may sala. Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Swerte mo, ika'y minalas. Ang malas mo, ika'y sinuwerte. Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Hindi na ang nangyari, sadyang sila'y nagbubulag-bulagan. Iisa ang pahina, iba-iba na yung sumunod. Lahat sila'y nabahala, pakiramdam ay nag-iba. Sinulit na kinapitan ay mabigtal na. Lahat sila'y nabahala, pakiramdam ay nag-iba. Sinulit na kinapitan ay mabigtal na. Tanging makakasagot kung sino ba ang sa atin. Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Ruleta ay ikot, titigil sa may sala. Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Swerte mo, ika'y minalas. Ang malas mo, ika'y sinuwerte. Sino ba ang sasagot kung sino ba ang nakakita? Hindi na ang nangyari, sadyang sila'y nagbubulag-bulagan. Iisa ang pahina, iba-iba na yung sumunod. Lahat sila'y nabahala, pakiramdam ay nag-iba.